Narito na ang mga balitang bumabantera sa mga pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, ROTC training balak gawin muling mandatory o sa pilitan para sa mga lalaki sa kolehiyo. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Jose Mabanta, agad nila itong inirekomenda sa Kongreso. Sa ngayon kasi optional lang ang ROTC, kaya kumonti raw ang mga nagbi-military training para maging reservist. Sila pa naman daw ang pwedeng ipatawag ng AFP kung kinakailangan tulad ng panahon ng gera at iba pang emergency. Sa Inquirer.net, lalo pang paigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority ang kampanya nito kontra sa mga kolorum na bus. Kabilang daw kasi sila sa mga nagpapasikip lalo na ng traffic sa EDSA. Isa sa mga mungkahi, kabitan ng mga barcode ang mga legal na bus para makilala agad kumpara sa mga iligal. Bukod sa mga bus, aalisin din daw ang iba pang obstruction sa kalsada, kabilang na ang mga sidewalk vendor. Laman naman ng Philstar.com, Malacanang kumpiyansang kakatigan ng Korte Suprema ang legalidad ng Truth Commission na mag-iimbestiga sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Muli ring giniit ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na hindi madodoble ng komisyon ang trabaho ng ombudsman dahil ombudsman pa rin naman daw ang magtutuloy sa magiging rekomendasyon ng Truth Commission. Matatandaan kwenisyon ng ilang kritiko ang komisyon dahil wala raw itong kapangyarihan at hindi raw nilikha ng Kongreso na anilay dapat nangyayari pag may tinatatag na komisyon o bagong ahensya. Yan ang banner stories ngayong araw ng Miyerkules. Mula naman po sa Pag-asa, mga kapuso, meron pong namamataang bagyo. Ito po ay pinangalalang Domeng. Siya po ay nakita sa 460 kilometers east-northeast po ng Veraca, Tanduanes. Meron po siyang lakas na 45 km per hour at bilis na 11 km per hour. Ang direksyon po niya ay Hilagang Kanluran. Wala pong public storm signal o warning signal na ibinigay po ang Pag-asa. Meron din pong namamataang low pressure area sa 77 km north-northeast ng Basco, Batanes. Nakapaloob din po sa LPA ay ang Intertropical Convergence Zone. Ito naman yung hangin mula sa northern at southern hemisphere na nagsasalubong po sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan ang eastern at southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging maulap po yan na may kalat-kalat na ulan, pagkudlat at pagkulog. Mula po naman sa ating hirit panahon, mga kapuso, dali po naman tayo ng trapiko. Hirit trapiko tayo sa mga oras na ito. Ipapasilip na namin sa inyo ang kahabaan po ng coastal, ng Rojas Boulevard, na Iya Road. May kita natin ngayon, dagsaan ng ating mga motorista. Ngayon ay pagsimba na pagpunta ng ating mga deboto dyan sa Baclaran Church. Pero sa mga oras na ito, nagkakaroon na ng mabigat na dali ng trapiko ang mga patungo ng Baclaran. At syempre yung ating pong coastal ay napakahaba na rin po ng daloy ng trapiko. Magkabilang lane naman po ng Naiya Road, nakikita nyo po sa gitna, ay walang kaproblema. Ang Makapagal Avenue din po, mga kapuso, ay napakaganda rin po ng daloy ng trapiko. Sa EDSA Kamuning Flyover naman, ito naman po ang daloy ng trapiko dyan sa Quezon City. May kita natin ngayon ang napakaganda pa rin po ang daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Ang kanang bahagi ay patungo ng Makati at ang kalibang bahaging lane ay patungo po ng Norte at Monumento. May coding tayo nga ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6 tayo ngayon, Wednesday, 5 and 6. Ayan, happy birthday lang sa aking tito Roberto Alarcon ng Canada and at Shona Villamil. Ako pa rin mo nag-isang Reyna ng Kalsada, love you bears, sumama naman dyan and everything, and sayawan natin ng morning. Tutok na, narito na po ang mga nagbabagang balita sa Unang Balita.